At ayun nga ho guys, dahil nga nagpahayag itong si VP Sara na gusto nga niya talaga yung impeachment trial dahil gusto niya ng blood bath ayon sa Vice Presidente. So sa pagkakatingin ko dito sa blood bath na ito, yung siguro ang ibig sabihin, may mga talagang revelasyon siya na talagang tagus-tagusan ang bookingan ba, ganun. Parang, sige, ituloy nyo yan. Walang problema. Basta ako lalaban. Ilalabas ko lahat dito ang bala ko na itinago ng ilang taon ninyong pag-persecute sa akin at sa aking pamilya. Ganon. Sa tingin ko lang sa analysis ko lang. Ganon ang ibig sabihin. Ngunit natapwa, umalma itong Malacanang guys tungkol doon. So marami kasing bagay. So tama ito, figure of speech yung bloodbath. Hindi literally na magdadala ng matutulis na bagay sa Senado si Sara Duterte at manggugurgur siya doon. Hindi ito ang pahayag ng Malacanang guys We have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your comment on that? Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Of course, that is a figure of speech and not literal na gagawin niya. Sus Mariosep, alam nga naman magdadala yan siya doon ng tsaka panggugurgurin yung mga tao doon. Hindi naman ganun yung ibig sabihin niya. Yan ang meron sa mga Duterte na wala sa ibang tao. Yung mga ganyan mga terminology na ginagamit. Ilang beses na tayong ginugulantang na mga Duterte, ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte sa mga terminology nila na mapapagoogle tayo sa ibig sabihin. Ayan, ganun yun. Na wala sa iba. So eto pa nga ho idugtong na natin to. After niya na nagsabi si if I were not mistaken, after na ibinalita ito sa media at sa social media itong mga pahayag ni VP Sara sa bloodbath na yan. At eto, si BBM gustong makipagbate sa mga Duterte. Tila taktika lang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabi nitong bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa isang political analyst, nakahalata na ang lumalalim na motibo sa biglaang pahayag ni Marcos Jr. na anya'y bunga ng humihinang alyansa at nawawalang suporta ng kanyang mga kaalyado matapos ang midterm election. Narito ang balita ni Verhil Parba. Weak at indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang issue. Matapos kasi ang serya ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Calilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte, lalo na't kitang-kita ang pagbaba ng impluensya ng Pangulo matapos ang midterm election. Ang analogy. Yun nga ho, kasi nga, tama yung sinabi nitong reporter ng ng SMNI because ito nga yung sinasabi ko na pag-apak ko ng 20th Congress, kapag pinush pa yung impeachment na yan, ayon doon sa abogadong si Atty. Macalintal, dedo na yung impeachment case na isinampa dyan kasi isinampa yan during 90th Congress. So lahat na nakabinbin ayon kay Atty. Macalintal na mga kaso during 19th Congress, hindi na yan tatalakayin during 20th Congress. Maliban na lang kung ia-adapt nga ho ito, ayon sa naturang abogado, ng bagong Senado dito sa 20th Congress na ito sa June, no? Pero pag inadapt nila, ayon sa abogado, is consider yan na bagong filing ng impeachment case ni Sara Duterte. Nakalagay sa ligang batas na
sa isang taon, isang beses lang pwedeng mag-file ng impeachment. Ayan ha. So, saan na ba yun si Makalintal? Pwedeng scenario. Doon sa impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara. Well, kapag ka ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up pa yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero, kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable. Kasi ito madali lang intindihin yan Ang impeachment case ni Sara Duterte, ni VP Sara, i-final ho yan nung 19th Congress. Ayan Pero nag-end of session nga itong si Senator Joel Villanueva during nung isinumiti na ito sa Senado, itong impeachment case ni Sara galing diyan sa mababang kapulungan. So nag-end of session at sinabi niya June 3 sila babalik or June 2 magre-resume ang session ng Senado. So pag-apak ng June 2 or June 3 na pag-resume ng Senado sa kanilang panunungkulan sa bansa, yan papasok na ang 20th Congress kasi after ng election ng May 12, uupo na ang bagong 12 na elected na senador. So, yan na ang tinatawag na 20th Congress. So, ang sinasabi dito ni Atty. Makalintal na kapag umabot na ito sa 20th Congress, itong impeachment case ni VP Sara, yan ay considered as new filing of case ng impeachment. Kasi kung i-adapt nga, kung bubuhayin ng Senado ang nasabing impeachment na ipinasa noong 19th Congress, noong 19th Congress, yan ay labag sa saligang batas o sa Philippine Constitution natin dahil nakalagay at nakasaad doon ayon sa nasabing abogadong si Atty. Makalintal na isang beses lamang sa isang taon dapat mag-file ng impeachment sa isang taong impeachable. Ayan. So, last year lang yan. Just around December last year, 2019. At naipasa sa Senado, if I were not mistaken, February 2025. February, March, April, May, June. 4 months pa lang guys. Mag-antay pa kayo ng 6 months. 8, 9, 10, 11, 12. Ng 8 months bago mag-file uli. Ayan So, yan ang mga, sa tingin ko, pagdidebatihan dyan ng mga abogado ni Sara Duterte. Pero, ayon kay Sara Duterte, gusto niyang ituloy ang impeachment at trial niya sa Senado kasi gusto niya ng bloodbath. Ang ibig niya sabihin, ilalabas ko lahat ng mga bala dito, tinan natin kung sino ang mapapahiya sa buong Pilipinas kapag inilabas ko lahat ng ebidensya dito sa sinasabi kong mga sekreto dyan sa tabi-tabi ng bahay ni Aling Biseng. Ayan. May mga hinahawakan siguro yan si VP Sara ng mga ebidensya, mga video, no, na magpapa-justify sa mga sinasabi niya. Mantakin nyo ito analysis ay tingnan nyo lang to sa simpleng layman's term. Ang hinahabol ng mababang kapulungan na pera na di umano nilustay ng Office of the Vice President is 125 million pesos. Pero ang di umano bayaran dyan sa bawat taong pipirma sa mababang kapulungan is 150 million. Aba, ito maas pa nga ng 25 million pesos doon sa hinahabol nila na 125 million pesos.
O, mantakin mo yan. O, pera ng taong bayan yan eh. Pera ng mga taxpayer yan. O, kung yan ay totoo na pinamigay dahil nagkakalaglagan na nga dahil sa sinasabi natin dahil kumanta nga itong si Toby Tiangco. Kinukulit siya nung mga emisaryo ni Martin Romualdez di umano na i-release na ang pera dahil maipinangako sila doon sa mga pumirma sa impeachment. O, ayaw yung maniwala. Ulitin ulit natin para mabungol tayong lahat, day. 90 billion pa na nakahold kasi talagang inihigpitan yon. So, pinapressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir... Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinapressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So, sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo.